Nalubog sa baha ang maraming palayan sa Morocco kasunod ng malakas na ulan. Naranasan din ang malawakang pagbaha sa mga residential area roon. Gamit ang mga bangka, nirescue ng mga otoridad ang stranded na mga residente. Dinala sila sa mga evacuation center. Ayon sa state media, mahigit 50,000 residente ang inilikas mula sa maraming lugar dahil sa baha. Nagmistulan namang ghost town ang isang lungsod dahil sa paglikas ng mga residente. Wala namang naiulat na sugatan o nasawi. Update tayo sa binabantayang bagyong Basyang na posibleng maglandfall sa Eastern Mindanao. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Istareha. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Sir Rafi. Opo, sa mga oras na ito, nasaan na po yung lokasyon ng bagyong Basyang? Sa ngayon po itong si Tropical Depression Basyang, nasa may Philippines pa rin. At huling namataan po kaninang alas 10 ng umaga at 735 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin po ang hangin na 55 kph, gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos patimog kanluran at 15 kilometers per hour. Base po sa tinatahak na direksyon at bilis ng galaw nito, hanggang kailan ito mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Nakikita po natin sa susunod pa na 4 hanggang 5 araw, nasa loob pa rin po ito ng ating area of responsibility dahil babagtasin pa nito itong hilagang silangang bahagi ng Mindanao and then yung timog at kanlurang bahagi ng Visayas, Sulusi, Northern Palawan hanggang sa makarating po ng West Philippine Sea sa araw po ng Linggo. Sa pagtawid po nito dito sa mga isla, lalakas po ba o hihina itong bagyo? So nakikita po natin within the next 24 hours or today po, possible na lumakas pa ito bilang isang tropical storm knowing na ito nasa may karagatan pa. Subalit pagtama nito sa mga kalupaan po ng Visayas at Mindanao, nandyan yung possible slightly weakening into a tropical depression muli. So tropical depression siya hanggang sa makarating po dito sa may kabilang banda ng ating kapuluan. And then yung forecast po natin by Sunday is magiging low pressure area na lamang. Sa mga lugar po posibleng magpapaulan itong bagyo? Within the next 24 hours, itong easternmost portions po of Mindanao magkakaroon ng substantial or yung mga pag-ulan na minsan malalakas po na maaaring magdulot na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At simula po bukas ng tanghali, maraming na lugar na agad po dito sa may Visayas and Mindanao magkakaroon ng mga matitinding ulan. We're talking of Caraga Region, Misamis Oriental, Camiguin, itong bahagi po ng Central Visayas, Negros Island Region, meron po diyang mga pag-ulan na actually higit po sa 100 millimeters per day at ito po yung magkakos ng mga pagbaha, hindi lang doon sa mga pinapakang mga lugar, pag-apaw ng mga kailugan, pagragasan ng mga tubig sa mga kanayunan at sa mga mountainous areas po, possible din po yung pagguho ng lupa. Posible pa pong madagdagan yung mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1? Sa ngayon po, meron na tayong wind signal number 1 over Surigao del Norte and Surigao del Sur at magdadagdag pa po tayo ng ating mga wind signals over Visayas, Mindanao and possibly even dito sa may Mimaropa. Hanggang signal number 2 po ang nakikita natin kapag meron tayong tropical storm. Hanggang kailan po kaya iiral itong signal number na ito? Usually po sa isang lugar, mga 1 hanggang 2 araw po merong malalakas na hangin. So ganun din katagal yung ating pagbibigay babala po sa ating mga kababayan. Dito naman po sa Metro Manila, anong magiging forecast sa mga susunod na oras? In the next few hours naman po, steady naman na partly cloudy to cloudy skies tayo dito sa Metro Manila at meron lamang maliit na tsansa ng pag-ulan. Yung magiging pag-ulan as to caused by Basyang, maliit naman po ang tsansa given na yung track niya mababa po. Pero magiging maulan pagsapit po ng weekend dahil po dun sa shear line naman, ganyan sa mga nearby areas sa Calabarzon. Baka may panawagan po kayo sa mga kababayan nating dadaanan nitong bagyo, bagat nabanggit nyo, posibleng humina ito. Ano pong inyong babala? Babala po natin sa ating mga kababayan, mas magiging maulan po kaysa mahangin ang nakikita natin regarding dito kay Bagyong Basyang. At sabihin na natin po na hindi talaga tipikal na nagkakaroon ng bagyo tuwing Pebrero, subalit dapat paghandaan po natin ito. Posible pa rin ito maging mapaminsala at magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Benison Istareha. Samantala, nagsalita na si dating Senate President Manny Villar matapos sampahan ng reklamo ng Securities and Exchange Commission ng kanyang kumpanyang Villar Land Holdings Corporation. Sabi ni Villar, kailanman na hindi raw siya pumasok sa anumang illegal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang siya o ang mga kumpanyang pagmamay-ari niya. Committed din niya sila sa transparency at pagsunod sa patakarang ipinatutupad ng SEC at ng Philippine Stock Exchange.
Handa naman daw ang kumpanya ni Villar na sagutin ang lahat ng aligasyon sa tamang forum at makipagtulungan sa isang patas na investigasyon. Ayon kay Villar, hindi pa rin natatanggap ng Villar Land ang kopya ng reklamo ng SEC. Bukod sa Villar Land, inireklamo rin ng SEC ang dalawa pang kumpanya dahil sa mga paglabag umano sa Securities Regulation Code tulad ng market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Wala pang reaksyon ng dalawang kumpanya. Miyerkules latest na mga mari at pare, ready to slay na si sparkle artist Roxy Smith sa Miss Universe Philippines 2026. Ilabanan natin to, Baguio! Si Roxy ang napiling pambato ng City of Pines, Baguio. It feels good daw na muling makabalik sa mundo ng pageantry. Sa kanyang IG, binati siya ng kanyang friends and fans. Kabilang dyan ang kanyang sparkle besties na sina Shuvi Etrata at Ashley Ortega. Dream come true raw para sa kanya ang makarampa sa Miss U Philippines stage. Aminado si Roxy na may alinlangan siya sa pagsali sa pageant. Pero na-push daw sa tulong ng kanyang supporters. Looking forward si Roxy sa pageant at gawing platform ito para sa kanyang advocacies. Through this platform, I would be able to connect to more women and maybe I could make them, I will convince them to go for their dreams. Kita sa kuhang yan mula sa himpapawid ang lawak ng sunog sa Barangay Lamion sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon sa MDRRMO, aabot sa halos 1,000 bahay ang nasunog na nagsimula bandang alas 10 kagabi. Dikit-dikit daw ang mga bahay roon at gawa pa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. Malakas rin daw ang hangin noon. Napula ang apoy bandang alas 2 ng madaling araw kanina. Iniligas na muna sa isang gym at quarantine area ang mga nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Balita sa pulis na natagpo ang patay sa septic tank sa Malolos, Bulacan. 1 milyong piso ang pabuya sa makapagtuturo sa iba pang suspect sa krimen. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Rimulya, inilabas din ng DILG at Philippine National Police ang ilang kuha ng CCTV na may kinalaman sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Mohon noong January 24, nakahudi si Kasaway. Nakipagkita raw siya noon sa police asset na nakapulang jacket sa video. Hindi na nahagip ng CCTV pero sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Maririnig din sa video ang pag-utos ng asset sa kanyang mga kasama. Pinagtulungan naman nilang maitapon si Kasaway sa Poso Negro. 4 na suspect ang arestado kabilang ang isang Police Corporal Vivencio Abalos. Tinutugis naman ang 7 suspect kabilang ang gunman. Batay sa investigasyon, may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Kasaway na miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group. Mainit daw ang mata sa kanya ng mga suspect na sangkot sa iligal na droga. Walang pahayag ang mga naarestong suspect. Nagbigay na ng komento ang mga miyembro ng House Justice Committee sa mga batayan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inindorso ng Makabayan Bloc. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Grabe sa kanilang manifestation, nindigan ng Makabayan Bloc na sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. Malinaw nila na may recital of facts at determinative of the jurisdiction ng komite ang reklamo. Malinaw rin na ang offense charge na betrayal of public trust ay ground for impeachment at impeachable official ang Pangulo. Kasama sa binanggit nilang recital of facts ang pagtatatag at pagpapatupad ni BBM ng allocables at non-allocables base sa dokumentong galing mismo sa DPWH. Isa pa ang unprogrammed appropriations na inabuso ng Pangulo raw. Yung unprogrammed appropriations at iba pang lump sums hindi magagamit ng walang approval ng Pangulo base raw sa isang dokumento. May mga pahayag din sina dating DPWH Undersecretary Bernardo at dating Congressman Zaldico na nag-deliver ng kickback sa Pangulo na aabot ng 8 billion pesos. Lahat daw yan ay pasok sa betrayal of public trust. Ayon kay Justice Committee Vice Chair Jennifer Lagbas, ang BBM parametric formula na binanggit ng Makabayan Bloc kaugnay sa allocables na isa sa mga kasalanan ng Pangulo ay gawa ng DPWH at hindi ng Pangulo. Sa issue ng kickbacks, wala rin daw patunay ng participation ng Pangulo. Si Senior Deputy Minority Leader Edgar Eriza naman naniniwalang sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. May nagawaan ng impeachable offense ng Pangulo at ang mga alegasyon
ay tiyak at verifiable na katotohanan gayaan niya ng kapabayaan na sa laulain ang budget ng kanyang mga kaalyado. Pag di raw pinagboto ang sufficient in substance ng reklamo, lalabas niya na pinoprotektahan ng Kamara ang Pangulo at hindi pinagtatanggol ang konstitusyon. 2 miyembro pa ng komite ang nagsabing insufficient in substance ang reklamo. Sina Justice Committee Vice Chair Isabel Maria Zamora at Representative Alfredo Garbil Jr. Sa ngayon, Rafi, ay nagpapatuloy itong deliberasyon ng House Committee on Justice. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban. Habang tinatalakay ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa House Justice Committee, sa labas naman ng Kamara nagkilos protesta ang ilang grupo bilang pagsuporta sa impeachment. Anila, kung ibabasura agad-agad ng Kamara ang impeachment, ipapakita lang daw nito ang sabwatan ng Malacanang at ng Kamara. Dapat din daw managot si Vice President Sara Duterte na nahaharap sa panibagong impeachment complaints. Ipagbabawal na sa Spain ang paggamit ng social media ng mga edad 16 pababa. Inanunsyo yan ng kanilang Prime Minister sa World Governments Summit sa Dubai, UAE. Malaki raw ang epekto ng paglaganap online ng hate speech, pornography at maling impormasyon sa kabataan. Kailangan daw nilang protektahan ang kabataan mula sa panganib ng digital world. I-require ng Spain ang mga social media platforms na magpatupad ng age verification system. Bago ang Spain, nagpatupad na rin ng social media ban sa Australia noong December. Plano rin itong gawin ng Britain, France at Greece. Getting ready to be married na si Sparkle star Mikoy Morales na binigyan ng intimate bachelor party ng Team Groom. Sa photos and videos, present sa party ang kanyang best woman na si Mikey Quintos at close friends na sina Ruru Madrid, Charis Solomon at Paul Salas. Last year na engage si Mikoy kay Isa Garcia. Sa March ang kasal nila. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaking kalalabas lang ng ospital sa Bangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, umawat sa isang gulo noong Huwebes ang 45 anyos na lalaki. Nahampas na noon ng kadena sa ulo ang lalaki at dinala sa ospital. Na-discharge din siya kinabukasan. Nakatakda sanang mag-usap ang mga sangkot sa gulo sa barangay hall pero nang dumating doon ang lalaki, hinimatay siya at binawian ng buhay kalaunan. Inaalam pa kung may kinalaman ang pagkamatay ng biktima sa paghampas ng kadena sa kanyang ulo. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kaanak ng biktima at ang nanghampas sa kanya ng kadena. Inihain sa Kamara ang panukalang no work, no pay para sa mga senador at kongresista. Sa ilalim ng House Bill No. 7432 ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, makatatanggap lang ng sahod ang mambabatas kapag sila ay dumadalo sa mga sesyon ng plenaryo, sa mga pagdinig ng komiteng kanilang kinabibilangan, pati na kung lumahok sa mga official activity. Kung absent at walang valid reason, hindi makatatanggap ng sahod ang mambabatas sa araw na yon. Tingin ni Senador J.V. Ejercito, patas lang ito. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang senador at kongresista. Tinanong nga namin ng netizens kung ano masasabi nila sa isinusulong na no work, no pay para sa mga mababatas. Ito po ang sabi nila. Para kay Marky Katigbak, isama na rin ang pagiging late sa kaltas at iba pang ginagawa ng mga simpleng empleyado tulad ng physical exam. Agree naman dyan si Carlota Mamalayan. Sayang naman daw kasi ang buwis ng mga Pinoy na ipinambabayad sa mga mambabatas. Ang sabi naman ni Mary Beth Llamo, kung lagi namang absent, dapat bawasan ng sahod o patawan ng multa para madisiplina. Hirit naman ni Penny Rose Beldona, i-extend din yan sa lahat ng government officials, mayor, barangay captain at iba pa. Mga kapuso, makisali rin sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali at U-Scoop.